but that time nung sinabihan ako ng doktor, I feel na parang bang inutil na ako. Familiar ba kayo sa ganitong machine? So kung familiar kayo, alam nyo kung saan ito gagamitin. So may mga maliit po dito, may mas malaki pa po dito, iba-iba po siyang klase. At sorry, correct me if I'm wrong, kung mali ako, hindi ko alam kung machine ba ang tawag nito kasi maliit lang po siya. Para lang din po siyang AirPods na gagamitin natin sa tainga. Ito po ay ginagamit na pag meron kang problema sa pangtinig. At para sa akin, dati, akala ko para lang ito sa mga matatanda. Of course, ang mga matatanda, may problema na sa pangtinig. Yun yung akala ko dati. But nung nagtrabaho na ako as a healthcare, dati, mga 5 years ago, nung nagtrabaho ako dito, nalaman ko pala na pwede pala itong gamitin sa mga bata na may mga problema din sa pangdinig or yung pinanganak sila na may problema na sa pangdinig. So, fast forward tayo, kung nakasunod kayo sa video ko, ito ay, kung nakasunod kayo sa mga video ko or dito sa page ko at nakita nyo yung upload ko noong dumalaw ako ng hospital kasi nga, doon sa check-up ko or control ko sa tainga ko after sa operation. So, I think nag-upload ako ng video mga 4 weeks ago, 3 weeks ago. Nakalimutan ko na, it's like that. So, kung nakita nyo yun, nag-upload ako at sinabi ko sa first control ko yun. But before sa first control, ilang bisis na ako nakabisita din sa hospital dahil nga after the operation, ilang bisis din ito sumakit at pabalik-balik po ako doon para patingnan. But that time, fast forward po tayo, that time nandun ako sa hospital, kinausap ako ng doktor after sa mga control na ginawa. Marami silang ginawa na parang pangdinig ko, may nilagay silang cotton, may nilagay silang wire, may nilagay silang metal, at pati yung kabilang tainga ko, kahit hindi ito ang inooperahan, chine-check din nila kung naapektuhan din ito, ganon, kasi nga, after sa operasyon. At dahil may ninoperahan kasi nila itong tainga na to at may kumuha sila ng skin ko dito para itapal nila doon sa tainga ko na may buslot na. So, yung eardrum natin. So, tinapal nila at napiktuhan yung, syempre may mga ugat-ugat dito, napiktuhan din. Kaya nga feel ko something na nag-iba talaga after the operation. At medyo manhid pa din dito after the operation until now. So, fast forward tayo, sinabi ng doktor sa akin after ng check-up, after sa mga control lahat, sinabi ng doktor sa akin na kailangan akong gumamit ng ganito. So, yun mga pangga, ayaw ko nang umiyak, ang dami kong iyak, ang dami kong luha nung sinabihan ako ng doktor na kailangan ko nang gumamit ng ganito. Sorry to say, but that time nung sinabihan ako ng doktor, I feel na parang bang inutil na ako. Siguro hindi naman siguro ganun, but sa akin lang siguro yun, nafe-feel ko talaga na inutil na ako kasi nga ang dami na, 'di ba? So, sa mga hindi nakakaalam, iwan ko kung nakasunod kayo sa mga vlog ko, but ako ay 3 bisis na din na-operahan. At that time, nung sinabi ng doktor sa akin, sobrang dami kong luha talaga. No, parang tinulungan ako kumalma kasi talagang sobrang iyak ko that time na sinabihan ako na kailangan ko nang gumamit ng hearing aid or dito sa amin ang tawag, hura aparat. So, yun mga pangga, hindi lang pala para ito sa mga matanda. Pero siguro isa na din yun, matanda na talaga siguro ako. So, I feel talaga na matanda na ako or I feel na inutil talaga that time. So, sinina ng doktor ko sa hospital, sa personal doktor ko, yung informasyon kung kailan ako nag-wait na lang sa akin ng go na sabihan kong mag-order na ng ganon. So, sinabi ko sa doktor ko, not now, kasi gusto ko munang ma-feel na wala akong something na nilalagay sa tainga ko. Kasi, I feel na hindi inutil. Gusto ko munang ma-feel na hindi ako inutil. Sorry to say, but talagang ganun yung buhay. Ang hirap po. Sobra. Especially me, I'm a single mom. And mga ganun na iniisip ko. Hindi po siya nakakatulong yung nag-iisip ako ng yung nafe-feel ko na inutil ako. I know hindi naman ganun talaga na inutil, but sa utak ko lang talaga, sa mga nagkasimpati
nagpasiya sa akin noong naoperahan ako. Salamat sa inyo. At ito na yung result after the operation. First control ko, sorry, dami ko ng sipon at duha. So, after sa first control ko, yun nga, kailangan ko nang gumamit ng hearing aid. At ito ay matanda na talaga si pangga nyo. So, thank you for watching. Yun lang po. Ingatan nyo yung eardrum nyo kasi sobra talaga pag yan na po yung masira. Yun, hindi nyo kailangan gumamit ng earbuds every day or every week. No. Once a month, enough na siguro yun. But hindi talaga kailangan kasi kusa po siyang isparke sa ano ba yung tawag doon sa sa Bisaya or kusa po siyang lalabas. So hindi niyo kailangan gagamit ng earbuds para hindi masira yung eardrum nyo. So yun lang po at sana may natutunan kayo na about dyan. So thank you for watching.